isang bansa sa malayong silangan, upirang ngalan perlas ng silanganan. Ang kagandahan nito ay walang katulad, dito pilak bulaklak ay namumukadkad. Bangon upir, bangon tayo ay yaahon sa mga dayuhang lumalipin noong unang panahon. Tuminig ka, ulat ang iyong mga mata, panahon na sabi ng Abayahawa. Okay po, Happy Abib Month sa ating lahat ng mga Operians at mga Covenant Keepers. Saan man naroon ang ating mga kapatid, at patuloy po tayo sa pagtatalakay ng mga aklat ng Torah. Sa ngayon po ay pagpapatuloy natin ang pagtatalakay sa ikalawang aklat ng Kronika. So samahan niyo po kaming muli, mga kapatid. Ay po. Kabanata 5. Nang matapos na ang lahat ng gawain na isinagawa ni Haring Solomon para sa templo ni Yahweh, dinala niya ang mga bagay na ipinagkaloob ng kanyang amang si Haring David, ang pilak, ginto, at lahat ng mga kasangkapan, at inilagay ang mga ito sa mga kabangyaman ng templo ni Yahweh. Ang pagdadala ng kaban ng tipan sa templo. Nang panahong iyon, pinatawag ni Haring Solomon sa Jerusalem ang mga nakatatandang lalaking Israelita, lahat ng mga pinuno ng mga tribo at mga pinuno ng mga pamilya ng mga Israelita, upang samahan ang kaban ng tipan ni Yahweh mula sa Sion, ang lungsod ni David. At nagsama-sama ang lahat ng mga Israelita kay Haring Solomon sa panahon ng pagdiriwang ng mga shofar sa 7 buwan. Nang dumating na ang lahat ng nakatatandang Israelita, inakyat ng mga Levita ang kaban, at dinala nila ang kaban at ang toldang tipanan at lahat ng mga banal na kasangkapan na naroroon. Ang mga saserdote ang nagdala ng kaban. Si Haring Solomon at ang buong kongregasyon ng mga Israelita na nagtipon sa kanya ay naroroon sa harap ng kaban, nag-aalay ng napakaraming mga tupa at baka na hindi maitatala o mabilang. Dinala ng mga saserdote ang kaban ng tipan ni Yahweh sa kanyang lugar sa loob ng dakong banal ng templo, sa dakong kabanal-banalan, at inilagay ito sa ilalim ng mga pakpak ng mga kerubin. Ang mga nakabukang pakpak ng mga kerubin ay tumakip sa kaban at sa mga pasanang tukod nito. Ang mga pasanang tukod ay mahaba, kaya't ang mga dulo nito na nakalabas mula sa kaban ay nakikita mula sa harap ng loob ng dakong banal. Ngunit hindi sa labas ng dakong banal, at naroon pa rin sila hanggang sa araw ng isulat ito. Wala nang anuman sa loob ng kaban maliban sa 2 tableta ng tipan na inilagay ni Moises dito sa Horeb matapos ibigay ni Yahweh ang tipan. Paglilinaw. Tanging ang 2 tableta ng tipan lamang ang nasa loob ng kaban ng tipan. Basahin din ng Exodus 16:33-34 o 1 Mga Hari 8:9 or Mga Hebreo 9:4. Pagkatapos lumisan ang mga saserdote mula sa dakong banal,
Lahat ng mga saserdote na naroroon ay nagpakabanal, anuman ang kanilang mga pangkat. Ang lahat ng mga Levita na mga mang-aawit, si Asaph, si Heman, si Jeduthun, at ang kanilang mga anak at kamag-anak ay nakatayo sa katimugang bahagi ng altar, nakasuot ng pinong lino at tumutugtog ng mga pang-ilaw, alpa at lira. Kasama nila ang 120 mga saserdote na umiihip sa kanilang mga shofar. Ang mga taga-ihip ng shofar at mga awit ay nagkaisa upang magbigay ng papuri at pasasalamat kay Yahweh habang ang mga awit ay itinaas ang kanilang tinig na umaawit kay Yahweh. Siya ay dakila, ang kanyang pag-ibig ay magpakailanman. Pagkatapos nito, napuno ng ulap ang templo ni Yahweh at hindi makapaglingkod ang mga saserdote dahil sa ulap, sapagkat ang kaluwalhatian ni Yahweh ay pumuno sa templo ng alahayam. Komento ko lang ang dami ng sacerdote, 120, ano? Pero ang ano dito, yung mga awit, nasa timog, ibig sabihin, nakaharap sila sa templo, sa altar. So, naka-half face sila sa north. Kaya sila nandito sa timog. Ang hindi katulad ng mga nakaharap sa audience. Noon, sa alahayam sila nakaharap kasi ang pinupuri nila ang alahayam. So, ang lahat ng tao ay nakaharap sa north. Diba? Hindi, nakatalikod ang mga awit at saka mga saserdote sa audience, sa mga tao. Ang audience nila ay ang alahayam. Ha? Yun lang, nakatali. Lahat nakaharap sa north. Yun po. Yada. Wala na. Kabanata 6. Sinabi ni Haring Solomon, sinabi ni Yahweh na siya ay maninirahan sa makapal na ulap. Nagtayo ako ng isang marangyang templo para sa iyo. Sorry. Isang lugar na tirahan ng iyong pangalan magpakailanman. Habang ang buong kongregasyon ng mga Israelita ay nakatayo doon, lumingon ang hari at binasbasan sila. Pagkatapos sinabi niya, purihin si Yahweh, ang alahayam ng mga Israelita, na tinupad ang kanyang ipinangako sa aking amang si Haring David. Sapagkat sinabi ni Yahweh, simula ng araw na inilabas ko ang aking bayan mula sa Egypt, wala akong piniling isang lungsod mula sa mga tribo ng mga Israelita upang pagtayuan ng templo para sa aking pangalan. Ni wala akong piniling isang tao upang maghari sa aking bayan, ang mga Israelita. Ngunit ngayon, pinili ko ang Jerusalem upang pamaroon ang aking pangalan at pinili ko si Haring David upang maghari sa aking bayan, ang mga Israelita. Nais ng aking amang si Haring David na magtayo ng templo para sa pangalan ni Yahweh, ang alahayam ng mga Israelita. Ngunit sinabi ni Yahweh sa aking amang si Haring David, maganda ang ginawa mo na ninais mong magtayo ng templo para sa aking pangalan. Ngunit hindi ikaw ang magtatayo ng templo, kundi ang iyong anak, ang iyong sariling laman at dugo. Siya ang magtatayo ng templo para sa aking pangalan.
Tinupad ni Yahweh ang kanyang pangako. Ako ay pumalit kay Haring David, aking amang hari, at ngayon ako ay nakaupo sa trono sa ibabaw ng mga Israelita, gaya ng ipinangako ni Yahweh. At ako ay nagtayo ng templo para sa pangalan ni Yahweh, ang alahayam ng mga Israelita. Doon ko inilagay ang kaban na naglalaman ng tipan ni Yahweh na ipinagkasundo niya sa mga tao, ang mga Israelita. Panalangin ng pagtatalaga ni Solomon. Pagkatapos, tumayo si Haring Solomon sa tabi ng altar ni Yahweh sa harap ng buong kongregasyon ng mga Israelita at inuunat ang kanyang mga kamay. Siya ay gumawa ng isang platapormang tanso. 5 siko ang haba, 5 siko ang lapad, at 3 siko ang taas. At inilagay ito sa gitna ng panlabas na bulwagan. Nakatayo siya sa plataporma at pagkatapos ay lumuhod sa harap ng buong kongregasyon ng mga Israelita at iniunat ang kanyang mga kamay patungo sa langit sa panalangin. Sinabi niya, Aba, Yahweh, ang alahayam ng mga Israelita. Wala nang ibang alahayam na gaya mo sa langit o sa lupa. Ikaw na nagpapanatili ng iyong tipan ng pag-ibig sa iyong mga lingkod, na patuloy na buong pusong sumusunod sa iyong daan. Tinutupad mo ang iyong pangako sa aking ama, ang iyong lingkod na si Haring David. Ikaw mismo ang nagbigay ng pangako at iyong kamay. Iyong tinupad ito gaya ng gayon. Ngayon, Aba, Yahweh, ang alahayam ng mga Israelita, panalitihin mo ang mga pangako mo sa iyong lingkod na si Haring David. Nang sinabi mo, hindi ka magkukulang ng tagapagmana na uupo sa trono sa harap ko na mamumuno sa mga Israelita. Kung ang iyong mga inapo ay magsisikap sa lahat ng kanilang gawa upang lumakad ng matuwid gaya ng iyong ginawa. At ngayon, Yahweh, hayaan mo na magkatotoo ang iyong salita, ang pangako na ibinigay mo sa iyong lingkod na si David. Ngunit talagang titira ba ang alahayam sa lupa? Hindi ka kayang isilid ng mga kalangitan, gaano pa kaya ang templo? Hindi ka kayang isilid ng mga kalangitan. Gaano pa kaya ang templong ito? Gayunpaman, pakinggan mo ang panalangin ng iyong lingkod at ang kanyang paghingi ng awa. Pakinggan ang sigaw at ang pagsusumamo ng iyong lingkod na ipinapanalangin sa iyong presensya ngayon. Tanglawan mo nawa ang templong ito araw at gabi. Ang lugar na sinabi mo, naroroon ang aking pangalan, upang marinig mo ang ipinapanalangin ng iyong lingkod sa lugar na ito. Pakinggan ang mga kahilingan ng iyong bayan kapag sila ay nananalangin sa lugar na ito. Pakinggan mula sa iyong tirahan sa langit at patawarin ang iyong bayan. Kapag ang sino man ay gumawa ng masama laban sa kanyang kapwa at kailangang sumumpa, at sila ay dumating at sumumpa sa harap ng iyong altar sa templong ito, pakinggan mula sa langit at kumilos. Maghukom sa pagitan ng iyong mga lingkod
ang mga salarin ay parusahan. Ibalik sa kanilang mga ulo ang kanilang mga ginawang kasalanan at itaguyod ang mga walang sala ayon sa kanilang katuwiran. Kung mangyari man ang iyong bayan ay matalo sa kanilang mga kaaway. Dahil sa kanilang kasalanan o pagtalikod sa iyo. Ngunit kung sila ay magbalik loob, manalangin, magsisi, at magbigay papuri sa iyong pangalan, pakinggan mula sa langit, patawarin ang kanilang mga kasalanan, at dalhin sila pabalik sa lupang ibinigay mo sa kanila. Kung hindi magbigay ulan ang kalangitan dahil sa kasalanan ng mga tao laban sa iyo, at pagkatapos ay magbalik loob sila mula sa kanilang mga kasalanan, na dumadating sa lugar na ito upang manalangin at magbigay papuri sa iyong pangalan. Pakinggan mula sa langit at patawarin ang iyong bayan. Itigil ang parusa na ipinataw mo sa kanila. Magpadala ng ulan sa lupa na ibinigay mo sa iyong bayan bilang kanilang mana. Turuan ang mga Israelita ng matuwid na paraan ng pamumuhay. Kapag dumating ang tagtuyot o salot sa lupain, o ang peste o amag, mga balang o langgam, o kapag ang isang kaaway ay lumusog at gubgubin sila sa alinman sa kanilang mga bayan, anumang sakuna o sakit na maaaring dumating, pakinggan ang panalangin ng sinuman mula sa iyong bayan, ang mga Israelita. Batid ang mga pag-aalala ng kanilang mga puso habang inuunat nila ang kanilang mga kamay patungo sa templong ito. Pakinggan mo mula sa langit, mula sa iyong tirahan. Patawarin ang iyong bayan, sapagkat ikaw lamang ang nakakakilala sa kanilang mga puso. Ngunit gawin sa bawat isa ayon sa kanilang mga ginagawa, upang sila ay matakot sa iyo sa lahat ng oras sa lupang ibinigay mo. At tungkol sa mga banyaga mula sa malalayong lupain na maaaring nakarinig ng iyong dakilang pangalan at ng iyong makapangyarihang kamay at mahabang braso, kapag sila ay dumating at manalangin sa templong ito, pakinggan ang kanilang mga panalangin mula sa iyong tirahan sa langit. Ibigay ang anumang makatarungang hinihiling ng banyaga mula sa iyo, upang ang mundo ay matakot at magbigay galang sa iyo. At malaman na ang templong ito na aking itinayo ay nagtataglay ng iyong pangalan. Kapag ang iyong bayan ay magpunta sa digmaan, saan mo sila ipadala? At kapag sila ay manalangin patungo sa templong ito na aking itinayo para sa iyong pangalan, pakinggan ang kanilang mga panalangin at itaas ang kanilang adhikain mula sa iyong tirahan sa langit. Kapag sila ay nagkasala laban sa iyo at nagalit ka sa kanila at ibigay mo sila bilang mga bihag sa lupain ng kanilang mga kaaway, at kung sila ay magsisi, humiling at magsabi, kami ay nagkasala, kami ay gumawa ng mali, kami ay kumilos ng masama. At kung sila ay manumbalik sa iyo ng buong puso at kaluluwa, nananalangin ng nakaharap sa templong itinayo ko para sa iyong pangalan. Kung gayon mula sa langit, dinggin mo ang kanilang panalangin. Ipagtanggol mo ang kanilang adhikain
at patawarin mo ang kanilang mga kasalanan. Hayaang ang kanilang mga mananakop ay magpakita ng habag sa kanila, sapagkat sila ang iyong bayan na iyong iniligtas mula sa pagkaalipin sa lupain ng Egypt. Ngayon, aking alahayam, nawa ay maging bukas ang iyong mga mata at iyong pakinggan ang mga panalangin iniaalay sa lugar na ito. Bumangon ka ngayon, Yahawa, aking alahayam, at pumarito sa iyong templo. Ikaw at ang iyong kaban ng tipan. Nawa ay iyong mga saserdote ay mabihisan ng kabanalan, at ang iyong tapat na bayan ay lumakad sa katwiran. Yahawa, aking alahayam, huwag mong itakwil ang iyong hinirang. Alalahanin mo ang dakilang pag-ibig na iyong ipinangako sa aking ama, ang iyong lingkod na si David. Yada, kukomento lang ako. Panalangin. Dito sa sa verse 3, habang ang buong kongregasyon ng mga Israelita ay nakatayo doon, lumingon ang hari at pinaspasan sila. So, ano ba? Lumingon, tumalikod o humarap? Kasi nakatalikod siya sa mga Israelita, di ba? Dahil nakaharap siya sa siguro hindi lumingon, humarap ang hari at Umarap, pinaspasan. oo. Humarap na lang, Humarap ang hari sa mga Israelita. At binasbasan sila. Okay. Tapos yung sa verse 6, ngunit ngayon, pinili ko ang Jerusalem upang pumaroon ang aking pangalan, upang tahanan siguro ng aking pangalan. Upang Maging tahanan. Upang Maging maging tahanan ng aking pangalan. ng aking pangalan. Sino ba teka. Sapagkat sinabi ni Hawa, simula ng araw nang ilabas ako, ang aking bayan mula sa Egypt, wala akong piniling isang lungsod mula sa Oo. mga tribo ng mga Israelita upang pagtayuan ng templo para sa aking pangalan. Pangalan, di ba Kapital? Hindi. Hindi. Ni wala akong Basta piniling italis isang din. tao upang maghari sa aking bayan, ang mga Israelita. Ngunit ngayon, pinili ko ang Jerusalem upang maging tahanan. Ng aking pangalan. At Maging pinili ko si Haring David upang maghari. tahanan ng aking pangalan. Oo. At pinili ko si Haring David upang maghari sa aking bayan ng mga Israelita. So si Haring David, ang kanyang pinili. Kaya ang ating hinihintay ay Haring David din. Hindi Haring Solomon, Haring Josiah, basta Haring David. Kumbaga, yun ang titulo o pangalan, reputasyon ng hari ng Israel, Jacob Israel, di ba? Davidic Kingdom. Oo. Then, sa verse 13, siya ay gumawa ng isang platapormang tanso. So, iniutos ba to o initiative lang ni Solomon? Parang gumawa ng stage. So, mas mataas siya sa altar. O sa labas ito ng toldang tipanan, no? Sa labas ito ng toldang, para siguro makita siya, no? Oo. Parang stage. Oo, stage lang naman ginawa niya. Oo. So, sa labas to ng toldang Labas tipanan. ng toldang Yung tipanan. bakod, oo. Then, dito sa kanyang mga panalangin, ngunit kung sila ay magbalik loob, manalangin, magsisi at magbigay papuri sa iyong pangalan, pakinggan mula sa langit, patawarin ang kanilang sa verse 25, patawarin ang kanilang mga kasalanan at dalhin sila pabalik sa lupaing ibinigay mo sa kanila. Kasama ba dito yung
sumisira sa mensahero at nagsasabi na although tumatawag ng Yahweh, Yahweh siya, pero ina-accuse na daw, Lucifer din daw yun. Ano ba yun? Kasama ba yun? Halimbawa, nagsisi sila, nalaman nila, nagkamali sila. Ayun ba, kasama sa panalangin ito? Ngunit kung sila ay Patawarin ang magbalik kanilang mga loob, kasalanan at dalhin sila pabalik sa lupang ibinigay mo sa kanila. magsisi at magbigay papuri sa iyong pangalan. Pakinggan mula sa langit, patawarin ang kanilang mga kasalanan at dalhin sila pabalik sa lupaing ibinigay mo sa kanila. Actually, hindi nabanggit dito sis yung kung anong uri ng kasalanan meron, Oo. kung anong nagawa nilang kasalanan. Kasi nagkakasala sila pero hindi sila tumalikod. Oo, hindi sila Pangalan. tumalikod. Pero paano yung mga tumalikod sa Kung mangyari man na ang iyong bayan ay matalo sa kanilang mga kaaway dahil sa kanilang kasalanan o pagtalikod sa iyo. Pagtalikod, ibig sabihin, sumamba sila sa tumalikod? ibang idolo. Oh. Sumamba sila sa idolo. Oo. So, ngunit sila ay magbalik loob, Iba ang tinawag na manalangin, pangalan, oo, magsisi at magbigay papuri sa iyong pangalan, pakinggan mula sa langit. Patawarin ang kanilang mga kasalanan at dalhin sila pabalik sa sa lupang ibinigay mo sa kanila. Ang yata So, nito yung ay, pagtalikod talaga, oo, yung pagtalikod niyan ay yung pagsamba nila sa mga idolo. So, So ano may, yung may tuturing ba natin na pagsamba sa idolo yung ginawa ng ating mga kapatid diyan sa malaking bahay? ibang katuruan yung ibang sa ibang covenant sila Yun lang kasi sila sa ibang nakipag-covenant sa iba. Kaya lang, Although pangalan pa rin ng Yahweh, pero oo, iba ang katuruan. oo. Kumbaga ang kanilang ginawa Direject nila ang cornerstone. ay sinira nila ang covenant. So, hindi natin masasabi na sila ay kabilang dito sa panalangin ni Haring Solomon dahil ang mensahero mismo ang nagsabi na ang pagtalikod sa covenant ay unpardonable sin. Paano sila tumalikod sa covenant dahil nireject nila ang medala? Nireject nila ang Torah, nireject nila ang mensahero. Oo, yung Torah, kanilang Oo. ang mensahero mismo. So, Correct. hindi ito kasama sa panalangin. Pinakamabigat Yan doon, ang tingin ko yung sis dito. Napabigat, Kasi, So, kahit kasi paano, kahit, bigyan mo ng 1 year. kahit naman Kahit- siguro isali sila, hindi rin pakikinggan ng alahayam ang panalangin natin. Kasi Para sila sa mismo kanila. ang nag-pronounce na Yes. na nire-reject na nila ang Torah sapagkat ito ay kinurap ng mensahero. Kasi nungalingan daw ang ginawa Oo. niya. Yun Sinungaling oo. siya, tsaka scammer. So yun ay pagyurak sa mensahero na kumbaga Nagdala ng tipan, ng ang covenant. pangalan ng mensahero ay dinadala niya ang covenant at dinadala niya rin ang diwa ng ni King Yahweh. So, malinaw na Maari bang i-applicable din ba sa kanilang yung sinabi ni King Yahweh, whatever you do to the least of my brothers, you did it for me. Oo. Diba? Sa brothers, hindi yung ibang tao. Oo. Sa mga kapwa pa How nga much lang yun. more yung Ayaw, sa Yung mga mo siya. kapatid. Saka yung mga sinabi nila sa kanilang mga yung mga sinabi nila sa
ano, sa atin. Yan. Oo, Diba? oo. Naging tapat sa mensahero, di ba? Hmm. So ano man ang kanilang ginawa sa maliliit na mga kapatiran, ay ginawa nila para kay King Yahweh. Dahil sinabi ng Mesaya na yung kalaban ay kakampi mo, ikakampi ko rin. Ang kalaban mo, ikakampi Oo. ko rin. Ang magpapala sa iyo ay pagpapalain at ang susumpa sa iyo ay susumpain. Oo. How much more kung yung mensahero nagdala Oo, ng kung ang katawan. mensahero ay kanilang nireject, Mm. niyurakan, inakusahan. Para yung yung anak mo o kaya asawa mo trinampol ng iba tapos may tutang dila ka pa. Oo, Tatanggapin mo ba yung kanilang tingin mo ba? oo. Oo. So bilang tayo mga tagasunod, ang ating loyalty ay sa alaya. So kung merong nagbalik loob, paano yun? Hindi yun dapat tanggapin o ano? Alahayam ang ang although allowed tayo Sinabi, na maghumusga, kasama tayo diyan. Ano natin? Kaya nga ano ba yung Kumbaga, natin? ibig sabihin parang malinaw naman yung ating batayan bilang mga hukom kasi 'di ba sabi ng mensahero, kayo ay magiging mga hukom din Mm. dahil nasa atin ang katotohanan, tinanggap natin ang katotohanan na tayo ay lumalakad sa katuwiran at sa katotohanan ito. So may karapatan din tayo na ituwid sila, 'di ba? Pero Mm. ang pagdating naman dun sa kung tatanggapin ba natin o hindi, kung sila ay magsisisi, wala naman tayong kumbaga, hindi tayo nakakabasa ng kanilang mga puso't diwa. Oo. So, tanging ang alahayam ang nakakaalam kung gaano kabigat ang kanilang mga nagawa. Kasi Ako sinabi ng totoo ba? mensahero na yung mga yung mga leaders na nag-akay sa kanila upang magkasala ay mas mabigat ang kaparusahan kaysa doon sa mga tagasunod lamang. Mga naligaw. Oo. So, nasa alahayam pa rin ang pagdidesisyon kung sila ba ay karapat-dapat pang tanggapin o sila ay nire-reject ng alahayam. Oo. Ang tanong lang natin dito, ah, nararapat ba natin silang pakitunguhan, kausapin, o tanggapin ang kanilang kung nais nilang magbalik loob. may sinabi kasi ang mensahero nung buhay pa siya. Ito, sa kanya galing. Ah, Yung sabi niya na kahit pa daw sila luluhod at luluha ng lumuha man dugo, sila ng dugo, oo, di, ay di na napakaliit ng chance. Kumbaga, wala pang 1% ang chance nila para makapasok ulit sa covenant o tsaka sa makalangit na kaharian. lalong-lalo na sa makalangit na Oo, kaharian. Stay lang sila sa labas. Kumbaga parang ganun narinig ko. oo. Bahala na ang abo dun, no? Pero ang Hmm. kasi, sa sa point na makikipag-usap pa tayo or kasi ang sabi ng ng Messiah, ang ang kakampi mo ay kakampi ko rin. Ang kalaban mo ay kalaban ko rin. Tapos Oo. siya ang kinalaban, siya ang nireject, tapos makipaghututan Yun nga tila tayo. yun nga. Parang At saka, binibetray yan ang natin siya. in-emphasize ng mensahero, di ba? Oo nga. Binibetray natin siya. Oo. Dahil pakikisama natin, magtatampo naman, siya naman ang binibetray natin. Yung loyalty natin dapat ay Yes. siya sa atin. Gumising Oo. sa ating guro. Hmm. Oh,
Ibig sabihin, mas Kailangan, righteous ka pa sa ano? Mas righteous ka pa sa mensahero? Mas righteous ka pa sa nagsabi ng ano, ng bigay ng kautusan? At Mm. ikaw di ba? sa pakikisama mo sa iba, diba? Oh, no one can Siya be na ang nagsalita nun eh. greater. Oo. Mm. So, marami tayong pagbabatayan pagdating sa kung tatanggapin ba sila o hindi, Oo. 'di ba? Oo, Mm. kung ang So, kamahalan kung ang tayo pakinggan ay natin, talagang dahil loyal tayo sa sa mensahero, loyal din tayo dito sa Torah na itinuwid ng mensahero. Lahat ng mga nakasulat dito ay nararapat lang na sundin natin. At kung ano man ang sinabi ng mensahero ay dapat sundin din natin. Nasabi, kapag ikaw ay tumalikod na sa covenant, nireject mo na ang covenant, that's unpardonable sin. Mm. Nasabi niya, huwag na kayong makikipag-ututan dila sa kanila sapagkat sila ay nireject na nila. Kumbaga sila na mismo ang naghusga sa kanilang mga sarili. Saka may sinabi, if you are not with us, you are against Oo, you us. are It's against us. either or. Hindi walang in Oo. between. Neutral lang Dahil ako kung eh. ikaw ay kumbaga, ikaw ay sumisira, ibig sabihin, hindi ka nag-iipon, di ba? Oo. Nag-divide ka. Oo. So marami tayong pagbabasihan kung bakit kinakailangan na putulin natin ang relasyon natin sa kanila. Kung sila man ay may taos-pusong pagsisisi, ang alahayam na mismo ang nakakaalam. At ang alahayam ang gagawa ng kaparaanan kung paano sila makakabalik, kung paano sila tatanggapin ulit. Ang alahayam ang gagawa ng kaparaanan na yun. At saka ang sinabi naman, di ba, ang sinabi ng Messiah, yung panalangin ng Messiah, walang sinuman na binigay mo sa akin ang nawala sa aking palad. The Yes. fact na nawala sila sa Oo. palad ng Ibig King sabihin, Yahushua, hindi sila hindi, binigay ng Ama, oo, hindi hindi sila pinipilit. pinili ng King Yahushua. hindi ng Ama. Oo, Kasi ang Ama ang pumipili, si Aba ang pumipili, 'di ba? oo, At ibinibigay niya 'yon sa kanyang anak. oo, at walang nawawala At sa sabi ng kanyang kanyang anak, lahat ng binigay mo sa akin ay walang nawawala sa aking mga kamay. siya ang gumagawa ng kaparaanan upang maligtas Yes. o hindi mapahamak, no? Oo. Kaya napakabigat ng pagtalikod sa covenant. at At syempre, pagsira sa amin si Hero, lalo Oo. na pati pag ano kay King Yahushua pag-reject. Yun nga, una-una nireject nila si King Yahawashi. Nireject nila ang mensahero. Nireject ang Torah. So, ano pa ang masasabi natin? Ito ay ano din, Kawawa yung mga followers kung lang. ito ay kasing bigat din ng idolatry. 'Di ba? Kasing bigat din ng Naalala ko rin kasalanang yung ano idolatry dahil ito ay Oo. pagtalikod. Pero naalala ko rin si ano, yung si Zimri, yung tinuhog ni Pinehas, na Oo. Midianite yung babae doon eh. Midianite. Kasi nga ano yun. Ano siya, bugso lang ng damdamin. Hindi niya pinanano yun, pero dahil sa bugso ng damdamin niya, nagawa niya yun, death agad. How much more Oo. yung ano, araw pinagplanuhan, yung aware ka, hindi na bugso ng damdamin dahil lang na ano ka, dahil planado, ganyan. Tapos, naniwala ka, may ano naman, may faculty naman sila, di ba? Yung mga, yun pa, yun hindi kaya dapat mas karumal-dumal pa yung ano, Yes. kasalanan, kumbaga. Basta parang ako, sa akin lang, ang tingin ko talaga dito ay kasing bigat ng idolatry ang kanilang ginawa. Oo, oo, oo. Tsaka yung mga sinabi nila, binitaw nila mga salita. Oo.
Kasi ito ay totally pagtalikod. 'Di ba? Oo. Sino ang nireject About nila? praise. Ang Messiah, si King Yahawashi. Hindi na nila inacknowledge ang anak. Dumiretso sila sa ama. So paano 'yon? Yung tipan na O ano ang kanilang Torah. ayun, So, yun yung mga nireject na talagang nila. sinasabing, yung tumatawag sa kanya, di ba? Hmm. Hindi So sino talagang kayo, di ba? talagang pasok sila dito sa sinabi ni King Yahawashi na hindi lahat ng tumatawag sa kanya, Yahawashi, Yahawashi, ay papasok sa kanyang kaharian, kundi yun lamang na tumutupad sa kanyang mga salita, sa kanyang mga utos. Wala na Kaya silang na-reject bridge. nila, no? Masasabi naman nila na andito nga kami, tumutupad nga kami sa mga utos, 'di ba? Oo. Ngunit mayroon pa rin silang na-reject kasi ang sabi ni King Yahawashi, walang sino man ang makakaparoon sa Ama kung hindi sa pamamagitan ko. Yung Dahil siya ang cornerstone nga eh, di ba? nagmamay-ari, Na-reject ang 'di ba? cornerstone. Siya ang Oo. nagmamay-ari ng buong Israelites. Oo. Parang binigay nga sa kanya eh. Binigay sa Pinamana sa kanya kanya. bilang mana. Siya ang nagmamay-ari. So kung ni-reject mo ang may-ari, saan ka ngayon pupunta? Mm-mm. Kaya mahirap mahirap yung kanilang ginawa. Ang ating mga kapatid natin noon, ano? Parang bigat Nakakapanghinayang ng kapatid. Kabanata 7. Ang pagtatalaga sa templo. Nang matapos ni Solomon ang kanyang panalangin, bumaba ang apoy mula sa langit at tinupok ang mga handog na sinunog at ang mga hain, at ang kaluwalhatian ni Yahweh ay pumuno sa templo. Hindi nakapasok ang mga saserdote sa templo ni Yahweh, sapagkat ang kaluwalhatian ni Yahweh ay pumuno sa loob nito. At nang makita ng lahat ng Israel ang apoy na bumaba at ang kaluwalhatian ni Yahweh sa ibabaw ng templo, sila ay nagpatira pa sa sahig na bato at sumamba at nagpuri kay Yahweh na sinasabi, siya ay dakila, ang kanyang pag-ibig ay walang hanggan. Pagkatapos, ang hari at ang buong bayan ay naghandog ng mga hain kay Yahweh. Si Haring Solomon ay naghandog ng hain na 22,000 baka at 120,000 tupa at kambing. Kaya't ang hari at ang buong bayan ay itinalaga ang templo ng alahayam. Nasa kani-kanilang posisyon ang mga saserdote, gayon din ang mga Levita na may mga panugtog para kay Yahweh na ginawa ni Haring David para sa pagpupuri kay Yahweh, sapagkat sinabi niya, ang kanyang pag-ibig ay walang hanggan. At sa tapat ng mga Levita, hinipan ng mga saserdote ang mga shofar, habang ang buong Israel ay nakatayo. Dahil ang altar na tanso na nasa harap ni Yahweh ay napakaliit upang magkasya ang lahat ng handog na sinunog, handog na butil, at ang taba ng mga handog pagsasaluhan, itinalaga ni Solomon ang gitnang bahagi ng looban sa harap ng templo ni Yahweh para doon ihain ang mga ito. Sa 7 buwan ng taon, sa 8 araw, tinipon ni Solomon ang buong Israel mula Lebo, Hamas, hanggang sa wadi ng Egypt, isang napakalaking pagtitipon. Sa araw na iyon, itinalaga ni Solomon ang templo ni Yahweh at ang mga Israelita ay nagdiwang
ng 7 araw at pinalawig pa ng 7 araw para sa kapistahan o Feast of Tabernacles. Sa 22 araw ng 7 buwan, pinauwi niya ang mga tao. Masaya at nagagalak ang puso dahil sa kabutihang ginawa ni Yahweh kay David, kay Solomon, at sa kanyang bayang Israel. Paglilinaw, talatuntunan, 8th day, pagtatalaga ng templo, 10 araw, araw ng pagbabayad sala, 15 hanggang 22 araw, kapistahan ng tabernakulo. Sa 22 araw, pinauwi na ni Solomon ang bayan. Kaya sa pagitan ng 8 hanggang 22 araw ng 7 buwan, naganap ang pagtatalaga ng templo, araw ng pagbabayad sala, at kapistahan ng tabernakulo. Nagpakita si Yahweh kay Solomon. Natapos ni Solomon ang lahat ng gawain ukol sa templo ni Yahweh at sa kanyang palasyo. At nagpakita si Yahweh kay Solomon sa gabi at sinabi, "Narinig ko ang iyong panalangin at pinili ko ang lugar na ito para sa aking sarili, bilang bahay ng mga hain. Kung sakaling magkasala ang Israel at sa aking galit, ay pigilin ko ang ulan sa lupa o magpadala ng balang upang sirain ang mga pananim o magpadala ng salot sa bayan. Kung ang aking bayan na tinatawag sa aking pangalan ay magpakumbaba, mananalangin, hahanapin ang aking mukha, at tatalikod sa kanilang masasamang lakad, diringgin ko sila mula sa langit at patatawarin ko ang kanilang kasalanan at pagagalingin ang kanilang lupain. Ngayon ang aking mga mata ay bukas at ang aking mga tenga ay nakikinig sa mga panalangin na inaalay sa lugar na ito. Pinili ko at itinalaga ang templong ito upang ang aking pangalan ay mamalagi roon magpakailanman. Ang aking mga mata at ang aking puso ay laging naroon. At tungkol sa iyo, kung ikaw ay lalakad sa akin ng tapat, gaya ng ginawa ng iyong ama na si David, at susundin ang lahat kong iniutos, at iingatan ng aking mga batas at mga kautusan. Itatatag ko ang iyong trono, gaya ng aking pakikipagtipan kay David na iyong ama, nang sabihin ko, hindi mawawalan ng kahalili sa iyong angkan na mamumuno sa Israel. Subalit kung ikaw ay tatalikod at iiwan ang aking mga utos at mga tuntunin na aking ibinigay sa inyo at maglilingkod sa mga idolo at sasamba sa kanila, bubunutin ko ang Israel sa lupang ibinigay ko sa kanila, at ang templong ito na aking itinilaga para sa aking pangalan ay aking itatakwil. At ito ay magiging kasabihan at katawa-tawa sa gitna ng mga bansa. At ang templong ito ay magiging guho. Sino mang daraan dito ay mamamangha at magsasabi, bakit ginawa ni Yahweh ang ganito sa lupaing ito at sa templong ito? At sasabihin ng mga tao, dahil iniwan nila si Yahweh, ang alahayam ng kanilang mga ninuno,
na naglabas sa kanila mula sa lupain ng Egypt, at kumapit sila sa mga idolo at sumamba at naglingkod sa kanila. Kaya't dinala niya ang lahat ng kapahamakang ito sa kanila. Neda, ano ko lang di ba ang alahayam ang pumili sa atin? Pero dito sa verse 22, at sasabihin naman, dahil iniwan nila si Yahweh, kaya nagkaroon sila ng lingkod. Ang alahayam, hindi tayo, never tayong iniwan. Pero ang tao, ang umiiwan sa alahayam. Diba? Dahil iniwan nila, ibig sabihin, sumuway. No? Never na sumusuway ang alahayam sa kanyang tipan sa atin, kanyang covenant. Although, kaya tayo nagkakaroon ng consequence. Hindi niya faithful ang alahayam sa kanyang covenant sa atin. Tayo ang unfaithful. Then, so dito, ang templo talaga ay kanyang bubunutin. Bubunutin ko sa verse 20. Bubunutin ko ang Israel sa lupang ibinigay ko sa kanila. At ang templong ito na aking itinalaga para sa aking pangalan ay aking itatakwil. So naganap ito dahil hindi sumunod si Solomon at Oo. saka ang buong mga Israel. Hmm. So tinakwil talaga. Kaya nga sabi, walang bato na nanatili sa kapwa bato. Naganap, ano tingin mo nyo? Magaganap ba uli ito? Naganap na, sis. Oo. Kasi Pero di ba tinakwil niya yung paulit-ulit templo. lang? At Di ba sinira na rin ang templo na yan eh. Oo. So yung temple mount, hindi na to, no? At napakatagal bago nila na-restore ang templo Mm-mm. nung sila ay na-exile, di ba? Naging bahay ng mga Pariseyo, no? Oo. Sa verse 5, si Haring Solomon ay naghandog ng hain ng 22,000 baka at ilang daan. So napakarami. Siguro ito ay mga handog, hindi naman lahat ay binurn. Kasi yung iba siguro ay para sa Feast of Tabernacle at saka Oo, kasi hindi naman mayroong yan sabay-sabay, yung diba? may mga number sa Mm-mm. bawat Kasi, araw. kasi nung una, na-imagine ko, ang dami, di umaapaw ang dugo. Pero hindi naman, kasi may kapiyasa. Saka yung iba doon ay, mga wave offering to. So yung iba doon parang, handog na pagsasaluhan. So ang dami nila, dahil ilang sila, Oo. 12 tribu yan. Biruin So mo, talagang, 22, 8 hanggang 22. So oo. ilang araw yon? Una pa, yung pagtatalaga ng templo, sa So Feast of ibig Shofar, sabihin una. pakakainin ni Haring Oo. Solomon ang lahat ng dumalo? Oo. Bali 14 days, in-extend pa ng 14 14 days. days. Oo, Para 14 dun sa days. Tapos ang 15 is Feast of Tabernacle. Kumbaga, hinintay na nila ang Feast of Tabernacle. Tapos another 8 days para sa Feast of Tabernacle. Diba? Yung 15th day is, yung in-gathering yun eh. Isa sa Ano ba? required. Kumbaga, dinedicate nila ang temple bago Sa Feast DOA? of Shofar. Feast of Shofar. Feast of Shofar. So, hinintay na Oo. nila ang Oo. Shofar, ang DOA, at ang Tabernacle. Oo. Kaya pinauwi sila dito sa paglilinaw. Hmm. Ika-8 araw pagtatalaga ng templo. Pero yung Oo. Feast of Shofar, doon nila dinala? Doon ba? Doon ba Kasi 'di dinala ba on the 9th day kasi ang DOA, 'di ba? Oo, oo. Kung 8th day ay tinalaga na nila ang templo before the DOA. Oo, pero yung pala, yung Feast of Shofar, ay dinala pa lang yung altar ba? Ang Hindi altar, hindi 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 kasama dito ang Feast of Shofar. oo. Kasi yung yung transfer nila yung altar at ang tent of Oo, sa Feast meeting. of Shofar 'yon. Ayun. Pero hindi pa So, doon, hindi pa pumunta ang hindi pa nila buong Israelites. mga Levita lang. Oo, Levita lang at saserdote 'yon. Oo. Okay. Kasi Tapos dito itong, nauna muna oo, yung pagtatalaga sa templo, 'di ba? Ayan sa 8 days. oo. Pero yung sa Feast of Shofar, yan, pag
pag-transfer, pagdadala sa templo ng Kabanantipan at mga ano, at saka yung ano, tent of meeting, at saka mga Hmm. gamit. Pero Kaya ang nga, di ano, ba? Yung oh, Feast ang of Shupar, parang preparation lang ito para sa dedication ng oo, temple. pag, pag, pag ano, moving house, kumbaga. Oo, moving house. Tapos inayos na nila lahat-lahat Ah, mm, hanggang sa Kawalo. dedication. So ito sa paglilinaw, talatuntunan, ikawalo, hindi yung 8 day, ikawalong araw. Oo, Ginawa kong Tagalog. ginawa mo na. Oo. So, walong Walo. araw. Tapos 9 to 10, araw na pagbabayad sala. Ika-siyam hanggang 10, ika-siyam at 10. 9 at ika-siyam at 10. Lagyan na 9 at 10. Gawin ko na rin itong number. Oo, ika-siyam at Oo. 10. Ikawalong araw, ikasampung araw, Oo. ika Ika-siyam at 10 araw, araw na pagbabayad sala. Ika-15, Ikalabing-lima. tanggalin mo yung TH. Kaya 15 nga, inalis ko na. hanggang 22 araw, kapistahan ng tabernakulo. Okay. Itong sis, yung ikasampung araw, hindi kaya malilito dito yung mga, Ginawa ko ika-siyam at 10 araw. Araw ng pagbabayad sala. oo, kasi malilito sila kasi ang simula kasi ng DOA, 9. 9 9 ng ng gabi. gabi. Ika-siyam ng gabi ng takip-silim hanggang ika-10 ng Siyam takip-silim. ng Lagyan natin ng ano, gabi ng takip-silim. ng takip silim. Ika-siyam ng At takip-silim ika, hindi at hanggang ika-sampung araw. 10, ika-siyam ng takip-silim hanggang 10 araw. O sige, araw na pagbabayad. Ika-siyam ng takip-silim hanggang takip-silim ng 10 araw. Ng ika-10 araw. Ano yun? Hindi, takip-silim ng ika-siyam na araw hanggang, yun. Pagtatalaga ng templo. Takip-silim ng ika-siyam na araw hanggang takip-silim ng ika-10 araw. Ano ba yun? Hanggang Takip-silim ng ika-siyam na araw hanggang takip-silim ng ika-10 araw. ng ika-sampung araw. Araw ng pagbabayad sala. Tama ito, ika-12 hanggang 22 araw. Kapistahan ng Kapistahan ng tabernakulo. tabernakulo. Instead of comma, gawin natin yung semicolon. Saan? Ikawalong araw, pagtatalaga ng templo, semicolon. After ng araw ng pagbabayad sala, semicolon. Ika-15 hanggang 22 araw, kapistahan ng tabernakulo, period. Yan. Bali, tatlong ano. Tapos sa ika-22 araw, pinauwi na ni Solomon ang bayan. Kasi yan yung ano, yung sobrang isang araw, di ba? Yun lang po. So, may mga reaction, Marker na tayo. kadagdagang insight o komento. Medyo yung ating pinag-usapan, medyo may
sadness, may kalumputang kaakibat, Oo nga. panghihinayang at dahil sa malinaw na na ang nais ng alahayam ay i-separate natin ang ating mga sarili sa kanyang mga kumakalaban sa kanya o sumusuway sa kanya. Malinaw ang kanyang kalooban sa bagay na yan, no? Hmm. Yan, sabi pa dito, kumapit sila sa mga idolo. Although wala namang idolo, Mga doktrina, doktrina ang kanya. Kumapit sila sa doktrina. oo. Sumamba at naglingkod sa kanila. Meron tayong musika sis. Ano ba ang naaangkop na musika para dito? Mga kapatid, hindi ka nagsasalita. Na na nakakalungkot man, ngunit paubayan na natin sa kamay ng alahayam Mm-mm. ang lahat. Ayoko nang mawalay pa. Hmm. Na. Hmm. Maraming salamat mga kapatid at malapit ng ating Passover. Gunitahin natin. Sana sabay-sabay ang lahat ng covenant keepers sa paggunita. Ito. Kala ko hindi ko makita. Okay. How did he do it? How did he endure to the very end? Share screen sis ha. Okay. So, sa susunod na talakayan mga kapatid, salamat. Be blessed. Shalom. Okay, hanggang sa muli. Maraming salamat. Be blessed. Shalom. Ayoko nang mawalay pa sa presensya mo. Sapat na sa'kin ang madama ang kalwalhatian mo. Ngayon ayoko na mawalay pa sa paglilingkod sa'yo, aking Ama. Mga kautusan ay aking susundin hanggang sa iyong pagdating. Sa piling mo ay langit na aming abay, Yahwa. Nabubunyi itong buhay sa'yo, Haring Yahwa Shai. Ngayon ayoko nang mawalay pa sa paglilingkod sa'yo,
nang mawalay pa sa presensya mo. Sapat na sa'kin nang madama ang kalwalhatian mo. Ngayon ayoko nang mawalay pa sa paglilingkod sa'yo, aking Ama. Mga kautusan ay aking susundin hanggang sa iyong pagdating. Purihin ka, aking Ama, alahayam na dakila. Sa'yo'y magpupuri, kami magpupuni, sumasamba sa'yo, aming Ama. Purihin ka, aking Ama, alahayam na dakila. Sa'yo'y magpupuri, kami magpupuni, sumasamba sa'yo, aming Ama. Sa piling mo ay langit na aming abay ahawa. Nagbubunyi itong buhay sa'yo, Haring Yahweh Shai. Yada.